Hello po, mapagpalang araw. Dito po ang inyong kaibigan Jesus. Ayun, si Brother Ricky po, dyan. Kumakaway siya. Yan. Magandang gabi, Brother Ricky. Siya naman po si dating chairman po, si Guillermo Saldana. Yan. Dinadalaw po natin sila para magbahagi tayo ng mabuting balita o salita ng Diyos. Nabantay ako dito eh. Kailan? Ngayon, alis sana ako. Umalis sila eh. Saan sila nagpunta? Kasi nagbayad yata ng utang. Maganda yan. Magbabayad ng utang. Ibig sabihin, maganda silang pinapautang. Marunong magbayad. Sabi nila, may ka nang alis pagdating. Oo. Mag-asawa. Yan. Sige po, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ano? Bago tayo tuluyan papalaot sa pag-aaral, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang salita mo ay buhay. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Dito sa meron tayong mababasa dito sa Biblia, ang sabi niya ay sa chapter 20 ng Pahayag, verse 11. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon na para manglupat langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. 12. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Inatulan ng mga patay hayo sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa aklat. Yan. Ganito po pala ang paghatol ng Diyos sa tao. Yun nakasulat. Tayo po araw-araw gumagawa. Ang lahat ng gawa natin ay hindi po lingid sa Diyos. Ganito naman ang mababasa sa Hebreo. Ang sabi, 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. Kita nyo? Lahat ng gawa natin, kaibigan, hayag man o lihim, lahat kita ng Diyos. Kapag tayo nabubuhay sa lupa, lahat ng ginagawa nating masama't mabuti, nililista po yan. Ang talaan po doon sa langit. Kaya pagdating ng araw, yun din po ang gagamitin ng Diyos para atulan niya ang tao. Ibig sabihin, wala kang takas eh. Dito sa lupa, oy, nagnakaw ka. Ano sabi? Hindi ako nagnakaw niyan. Di ba? Nagpapalusot kasi takot makulong. Amen. Pag sinabi ng nagnakaw ka, tapos sasabihin, hindi, pagkikita sa iyo, ilisan ito na, nagnakaw ko. Kaya doon po, wala tayong takas sa langit. Kung dito sa lupa, napaglalangan natin ang kapwa-tao natin, lalo na yung mga hukuman, kumisan po, gagawa ka ng sa salaysay, sinumpa salaysay na kasinungalingan, nakapirma ka pa, pinaniwala na ng usgado yon, absuelto ka. Pero totoo, nagsinungaling ka. Kung dito sa lupa na absuelto ka, doon sa langit wala kang absuelto, kaibigan. Akala ng tao, pag sila'y na-absuelto dito sa ibabaw ng lupa,
Halimbawa, gumawa ka ng isang krimen na walang testigo talaga. Kung minsan po hanggang mamatay, hindi nila nakita na ikaw ay may kasalanan. Oh, akala mo libre ka na? Akala mo lang yon. Pero ang totoo, meron bang pagsusulitan sa langit ang Diyos? Oh. Wala talaga tayong takas. Kaya sabi ni Pablo sa Roma, magsusulit tayo sa Diyos. O tignan natin. 14:12 ng Roma. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Kung dito po, kaya natin takasan ng mga kalukuhan natin, sa langit, hindi. Hindi pinag-uusapan dito kung mahirap ka o mayaman ka. Kung anong ginawa mo, nandun sa libro, sa aklat doon sa langit. Bubuksan lang yun eh. O makikita ka na, o Juan de la Cruz. Ito palang ginawa mo ha. Kaya wala pong takas ang tao. Akala niya makakatakas siya. Pero sa totoo, wala po siyang takas. Okay, basahin natin muli. Dito sa 13 naman, Hebreo chapter 20 verse 13. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Yun namatay po sa dagat. Ibig sabihin, muli ka mabubuhay, kaibigan. Iniluwa eh. Inilabas din ng kamatayan at Hades ang mga patay nalagak sa kanila. Yun nasa sementeryo kung saan ka man nilibing. Kasi meron libingan, meron naman, lalo na sa mga bundok. O nung araw po, nakatira ako sa Baguio, yung mga patay nila, sa kanilang lugar na lang nila nililibing. Gagawa sila ng nicho, katabi ng bahay nila. Especially mga igurot. Oh. Eh, hindi lahat sa sementeryo. Babangon yan para zombie. Oh. Anong labas? Ano sabi? Hinilabas din ng kamatayan at Hades ang mga patay na nakalagak sa kanila. Inatulan ng lahat. Lahat daw, inatulan po. Ayon sa kanilang mga gawa o ginawa. Yung ginawa natin dito, yun ang magiging batayan ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, lahat yun nakatala. At tatanggap tayo ng pagsusulit sa Diyos. 14. Pagkatapos itinapos sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ay ang pangalawang kamatayan. Kalawang kamatayan. Yung unang kamatayan, yung namatay ka, nilibing ka. Katawan lupa. Yung ikalawang kamatayan, yun ang kaluluwa mo. Kasama na dun. Kasi itinapon din sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya wala po talagang takas ang tao. Dahil bubuksan po ang mga aklat na ginatalahan ng ating gawa dito sa atin. Habang tayo nabubuhay po dito sa lupa. Lagi nyo po tatandaan yan, kaibigan. Nakala nyo po ba makakaligtas kayo dyan? Bawa, nagsasabo ka. Yung bahay mo, ginagawa mong patsesyon. Lahat yan nakalista. Alam mong masama ang sabo. Bakit mo pinagagamit ang bahay mo sa sabo? Mabuti ba yung sabo? Masama. Kaya nga pag nahuli kayo nagsasabo, anong gagawin? Huli kayo ng pulis. Ikukulong kayo.
Oh, kung papalari kayo, marirehab kayo. Eh kung mamalasing kayo, paano kung natsapuan ninyo yung tumotokang si Bato? Papatayin ka. Sa panahon ni Bato, lahat ng nahuli na gimbol sa droga, pinapatay. Tokang. Oh. Kaya meron silang kaso ngayon, humanity against crimes against humanity. Kasalanan, krimen, laban sa sangkatauhan. Sa panahon ng kanilang UJK, Tokang. Sabi nila, mas mabuti daw nung may Tokang. Eh bakit mabuti? Hindi naman lahat involved sa droga eh. Kasi nga may bayad ang pagpatay noon ng mga pulis. Kaya kahit hindi involved, sige na. Total, pagpatay na hindi na makakasagot yan eh. Kaya patay dito, patay doon. Eh ngayon, pinagbabayad sila ng hukuman ng ICC. Kaya nga si Duterte nakakulong. Mabuti ba yung ginawa niya? Eh ba't siya nakakulong? Eh si Bato ka nagtatago eh. Balita lang. Si Bato mayroong warrant of arrest ng ICC. Balita lang, wala pinakitang papel ha. Anong ginawa ni Bato? Nagtago na, hanggang ngayon nagtatago. Eh bakit? Kasi may ginawa ka. Siya PNP chief noon, siya nag-uutos. Sunugin nyo, sabi niya pa, napanood ko sa video eh. Umalabas, sige, sunugin nyo. Kita niyo, pinasusunog niya po ang mga tao involved sa droga. Bakit? Wala bang buhay yon? Wala bang karapatang mabuhay ng pangalawa yon? Wala bang karapatang magbago yon? Ba't kailangan patayin mo yan? Meron tayong hukuman. Pag nahuli mo, pa-medical mo, then dali mo sa pulis, ikulong mo sila. Yun ang proseso. Hindi yung wala ka pang ebidensya, pinapatay mo na eh. Ano may nangyari, magbiyanan from Pasay. Aba, pagdating sa Pasay, pinatay sila sa presinto. Pero wala man sila nakuha droga. Anong sabi ng pulis? Pagdating sa presinto, nanlaban. Makakapalaban ba yun? Nakaposas? At saka nasa presinto na sila, lalaban pa ba sila ron? Eh kasi nga, pag pumatay ka, sabihin mo lang involved sa droga yan, may pera pakinabang. Eh sino nagsabi niya? Si Garma. Yung naging PCSO General Manager, na bawat pagpatay may bayad. At yan ay sinabi rin ni Bongo, yung senador. Yung tuta ni Bongo, tuta ni Duterte. Inamin niya. May bayad. Lalo na kung papatayin mo, pulis. Involved sa droga. Lalong mas malaking bayaran. Ibig sabihin, bawat pagpatay, ano man ang kanyang estado sa buhay, may katumbas na pera. Kung ikaw pulis ka, hindi ka ba papatay? Malaki makukuha mong pera. Nasaan sila ngayon? Si Bato, nagtatago. Si Duterte, nakakulong. Kanya lang, masarap ang buhay doon. Bakit? Eh, mas magandang kulungan sa ICC, sa The Hague, Netherlands. Bakit? Eh, maluluwag daw palang kulungan doon. Meron ka pang nagbabantay na nurse, 24/7 ang bantay mo nurse. Pagkatapos masarap pang kitsa. Eh dito, pagkain baboy, sabi na nakakulong. Doon lang po, meron kong alam na sa sukulan, hindi ko nababanggitin kung saan yan. Ang sabi ng isa nakakulong doon, nakausap ko. Ang pagkain dito, parang pagkain baboy, hindi mo makain. Kita nyo? Pagkain baboy. Ano yon? Hindi pagkain ng tao yon. Baboy. Ayok.
Kaya sabi ko, hindi kayo naranasan mo kung gaano kahirap sa loob. Kaya kung sana nagtino ka doon, hindi ka nakakulong. Kaya kahit pagbayaran mo pa sa bilangguhan ng utang mo, kaibigan. Bawa, lumaya ka. Ibig sabihin, swelto ka. Oh, hindi ka swelto, kaibigan. Lahat tayo magsusulit sa Diyos. Maging yung mga judge, alam mo, inaswelto ka ng judge na talaga meron ka namang involvement sa kasalanan. Pati yung judge, magbabayad yun. Huwag kang mag-alala. Kung ikaw, dinaganan ka ng judge, at wala ka naman talagang ginawa, pagdating ng araw, pati si judge, tulad din ng Diyos yan. Lahat tayo, lahat naman ang ginawa natin. Habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo. Kaya ano lang gawin natin? Sundin sana natin yung sinabi ng Diyos. Na anong sinabi niya? O limbawa, babasahin ko yung sinabi ni Pablo. Sa Efeso, chapter 2, anong sabi niya? Ito, may nakalagay dito. Efeso 2:10. Tayo kanyan nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noong pa ng una. Saan tayo nakatalaga? Sa mabuting gawa. Kung gumawa ka ng mabuti, ayun ang nakalagay Doon tayo nilahan ng Diyos. Sa mabuting gawa. Tayong mga nilalang niya, nilikha niya. Pero ngayon nakikita mo, anong ginagawa? Siya burito, siya buron. Pati bahay, ginagamit sa shabu. Pag nagkamali ka, masunog ka pa dyan. Bakit? Pagka may tama na yan, wala nang katinuan yan. Shabu, ginagamitan na nga po yun. Halimbawa, nakademonyo na. Natapon bigla yung apoy. Pag nasunog, meron ka ba magagawa? Wala na. Sunog na. Sunog na yung utak. Yung iba naman, wala kaming hanap buhay. Anong ginagawa? Benta na shabu, tinda na shabu. Siyempre, pag gagamitin yung bahay mo, may bayad. Ikaw na yung nagtitinda. Dito na kayo score. Dito kayo bumili ng bato. Meron akong alam na ganyan Minsan na, Bible study ko Yung pala, ginagawang pasesyon yung bahay. May nagsabi sa akin. May nagsabi lang. Yung kanyang bahay, ginagawang pasesyon. Bakit? Ito na bumibili ng bato. Nung araw, dun sa bandaron, may nasunog. Sabi na tao, bagay nga sa kanila. Tapos nakahagap ako ng balita, bakit parang natuwa pa yung tao. Doon sila bumibili ng bato. Kaya sabi na, bagay nga sa kanila. Isipin nyo, natuwa pa ang tao, bagay nga sa kanila. Bakit? Ginagawang pasesyon yung bahay. Doon pa bumibili ng bato. Kaya tatandaan po ninyo, kaibigan. Yan. Babaw yan. Madudurog ang utak mo sa droga. Huwag nyo sabihin, mahirap ang buhay. Dito kami nabubuhay. May hangganan po ang lahat ng iyang kaibigan. Oo, maaari ngayon hindi ka na nagkakaproblema. Pero darating ang araw, mamumroblema ka, kaibigan. Uli na. Dana Marie.
uli na pag may nangyari. Iba ng taon. So, anong dapat gawin? Isuko ang buhay kay Jesus. Yan ang kailangan natin, kaibigan. Kailangan natin si Jesus. Amen. Sa Kanya tayo magtiwala. Siya bahala na. Sabi niya nga sa atin o hali kayo, come to me, all of you, kayong mga may bigat na problema. Amen. Lapit kayo sa akin, tutulungan ko kayo. Sabi niya. Amen. Praise the Lord. Oh. Kaya lapit po tayo kay Lord Jesus, ano? Siyempre, kailangan isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Wala na pong pinakamaganda, kundi yung isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Amen? Yan. At pag sinuko na natin ang buhay natin sa Kanya, gumawa na po tayo ng ayon sa gusto ng Diyos. Hindi yung kunwari, nakikinig ka na salita ng Diyos, pero binabalahura mo naman. Ganyan ang nangyayari. Kumisa na. Doon, ang sabi nila sa akin, sabi ko sa kanila, saan ka pupunta? Nabubuking eh. Sabi, bibili ng candy? Candy? Dito ka pa bumbu. Meron ko kakilala doon, sabi ko, tanungin mo nga yan, ba't siya pumunta Maraming ganyan? din, ano. Layo-layo ng bahay, bibili ng candy, dadayo pa. Bakit wala bang candy sa kapitbahay mo? Sabi ko, kunwari ka, papag-candy-candy ka. Sige po, hanggang dito na lamang. Sana matuto kayo, no? Meron kayong natutunan. Yung salita ng Diyos. Kung talaga naniniwala kayo sa Diyos, sumunod po kayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin patungkol sa paghatol mo kung paano mo aatulan ng tao pagdating ng araw. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Barangay 97. Ito po ang ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Barangay 97, Sony, Distrito Antondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.